mo ng dayuhan. Opo. Eto, Pilipino pa. Opo. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, desisyon niya ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. Opo. So anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Uh, Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, that so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the president. If a future issue, a similar issue comes up, okay, extrajudicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if the surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court level due process. And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local court in this domestic case. Domestic due process. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. That authority to deprive a person, to declare that a person will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po yun. At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung nandito sana sila, napaliwanag nila sa atin at nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito, no? Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 at ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, ang dami krimen sa labas. Nandito kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's precisely the point that I'm saying. That's precisely please lang, bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal the right to hawakan. counsel is something that has to... Ayun, maliwanag na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto
March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights kung maalala natin dun sa video. Kung ganun, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha? Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito-turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na Hinankap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Madam Kaya Chair. nga sunod nga parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar.
meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayun,